Dear servant of God, itago niyo na lang po ako sa pangalan Leah, isang single mom, may isang anak na babae, 7 years old. Sa umaga, ako ang nag-aasikaso sa anak ko bago siya pumasok sa school, at mama ko na ang nagsundo sa kanya pauwi. Sa gabi naman, madalas akong mag-overtime sa trabaho para lang makabayad ng renta, kuryente, tubig, internet at pang-araw-araw. Hindi ako nagrereklamo, pero gabi-gabi, habang nakaupo sa bus o jeep, bigla na lang akong napapaluha. Minsan bulong ko habang naglalakad pauwi, hanggang kailan ang pagtitiis kong ito. Ramdam ko ang bigat, hindi lang sa katawan, kundi pati sa kalooban ko. Parang walang nakakaintindi ng mga sakripisyo ko. Isang gabi, habang pagod na pagod akong naglalakad malapit sa kapitbahay namin, napansin ko na may Bible study. May mga taong nakaupo sa bangkita, may gitara, may lumang sound system, at may pastor na nagtuturo. Hindi ko naman ito balak puntahan, pero parang may nagtulak sa akin para lumapit. Tumayo ako sa di kalayuan, nakikinig. Narinig kong sinabi ng pastor, "Kaya mo yan, laban lang. Ang pagsubok ay hindi para sirain ka, kundi para patatagin ka." Ang sabi nga sa Santiago Kapitulo 1 versikulo 2 hanggang 3, mga kapatid, ariin ninyong buong kagalakan kapag kayo'y nahaharap sa sari-saring pagsubok. Yamang nalalaman ninyo na ang pagsubok ng inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Tiningnan ko sa Bible app ko sa cellphone yung verse na sinabi, at doon na ako bumigay. Napahagulhol ako, parang mismong Diyos ang kumausap sa akin. Nilapitan ako ng kapitbahay namin, tiya, ko pala, mula sa grupo at niyakap ako. Sa gabing iyon, unang beses kong naipanalangin ng time. Lord, pagod na ako. Gusto ko nang sumuko. Pero kung kasama kita, lalaban ako. Mula noon, nagdesisyon akong maglingkod sa Panginoon, hindi lang basta churchgoer, kundi may katapatan at commitment. Naging active ako sa church, sama-sama sa prayer meetings, at tumutulong kahit sa simpleng pag-aayos ng upuan. Pero laking gulat ko, simula nang seryoso na ako sa paglilingkod kay Lord, dumami ang aking pagsubok. Mas maraming tukso, mas maraming problema sa pera, pati relasyon namin sa pamilya minsan ay nagkakagulo. Kaya sumulat ako sa inyo, servant of God, bakit po ganun? Nung wala pa ako sa church, parang tahimik lang ang buhay ko. Pero ngayong seryoso na akong naglilingkod kay Lord, parang sunod-sunod ang problema at pagsubok ko. Kung talagang nasa Panginoon na ako, bakit parang malakas ang hatik ng tukso, ng mundo, at atake ng kaaway? Talagang nasa Panginoon na ba ako? Yan ang mga tanong at doubt sa isipan ko. Ano po ba ang dapat kong gawin? Gumagalang, Leah, sagot ni Servant of God. Dear Leah, una sa lahat, ang desisyon mong lumapit at maglingkod kay Lord ay hindi sayang. Napansin mo bang kahit may mga pagsubok ka ngayon, mas may lakas ka? Hindi na gaya ng dati na mag-isa kang umiiyak, ngayon, may kasama ka na sa laban. Ang sabi sa Hebreo Kapitulo 12 versikulo 6 hanggang 7, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang iniibig niya, at hinahampas ang bawat tinatanggap niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat ng ito bilang pagtutuwid ng isang ama sa kanyang mga anak, sapagkat sino bang anak ang hindi itinutuwid ng kanyang ama? Leah, hindi ka pinaparusahan para pahirapan lang. Itinutuwid ka ng Panginoon para mas maging matibay ang pananampalataya mo. At tandaan mo, malakas ang pagsubok at tukso sa iyo dahil galit ang kaaway. Ayaw niya na sa liwanag ka. Pero gaya ni Job na binigyan ng mabibigat na pagsubok, malalagpasan mo rin yan sa pamamagitan ng pagtitiwala mo sa Panginoon. Kaya huwag kang bibitaw. Ang pagsubok ay tanda na tama ang direksyon mo. Laban lang, kasama mo si Lord, at may reward ang iyong katapatan. Ang sabi ng Mateo Kapitulo 7 versikulo 13 at 14, kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan, at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang do'y nagsisipasok. Sapagkat makipot ang pintuan, at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nakakasumpong noon. Leah, makipot na pintuan ang tinatahak mo, at sigurado ako na papuntang langit yan. Dahil ang maluwag na pintuan, ay daan na patungo sa kapahamakan. God sees your tears kahit walang nakakakita. Ang bawat luha mo ay iniipon niya, Psalm 56:8. At ang bawat pagsubok mo ay ginagamit niya para hubugin ka at palakasin ang iyong pananampalataya. Patuloy ka lang, huwag kang bibitaw, magtiwala ka lang sa Panginoon ko, at ang tagumpay ay nasa iyo na, pagpalain ka ng Panginoon at salamat sa iyong kwento at hamon ng buhay ng iyong patoto. God bless.